Alam mo ba na delikadong kasalanan ang anomia? Ang salitang lawlessness na ginamit ni Apostol John sa wikang Griego ay anomia. Ito ay naglalarawan sa taong naniniwala sa Diyos ngunit sinusuway ang kanyang mga utos. Ito ay isang aktibong pagpili na maging independent sa Diyos na parang sinasabi na, Lord, alam ko ang mga utos mo sa Biblia pero masusunod ang gusto ko. Kinikilala niya na may Diyos pero tinatanggihan niya ang kanyang pamamahala. Gaya ng Ten Commandments, ito ay hindi sangkong sa Jesus na pwede tayong mamili sa gusto natin. Halimbawa, 9 commandments lang ang sundin ko at sundin ko na lang ang utos ng church na ipanghilin ang araw na linggo. So yan ay babagsak pa rin sa pagiging anomia dahil mas pinili mo ang utos ng tao na ipanghilin ang araw na linggo kaysa utos ng Diyos na ipanghilin ang Sabat sa ikapitong araw o Saturday, hindi linggo. Ganon din sa utos ng Diyos na huwag kayong sumamba sa mga libulto, huwag kayong makipag-ugnayan ni magdasal sa mga patay, huwag kayong kakain ng mga karumal-dumal. Ang pagsuway sa mga utos na to ay hindi simpleng pagkakamali, kundi ito ay anomia pa rin dahil alam mo na ito'y utos ng Diyos, ngunit nireject mo dahil ang sinunod mo ay kung ano ang itinuturo ng inyong mga church leaders na taliwas sa kung ano ang inutos ng Diyos sa banal na kasulatan. Kaya if you disregard any of His law, we are not just breaking a law, but we are also rejecting the lawgiver. Ang kasalanan ay hindi lang tungkol sa paggawa ng masama, kundi sa kung sino ang Panginoon ng buhay mo. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa pagiging independent sa Diyos, maaring siya ay mabait sa kapwa at sa kalikasan, pero kung tinatanggihan niya ang kautusan ng Diyos, siya ay nasa kalagayan pa rin ng pagiging anomia. Kaya ang tanging paraan para matigil ang pagiging anomia ay tanggapin si Kristo at sumunod sa kanyang mga utos. Ibig sabihin, ang patuloy na pagsuway sa mga utos ng Diyos ay tanda na hindi si Kristo ang Panginoon mo. You can claim Jesus as Lord if you don't follow His law. Malinaw ang sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Hindi tayo sumunod para maligtas dahil tayo ay iniligtas na. Ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos ay bunga ng pag-ibig sa Kanya at tanda na tayo iniligtas niya mula sa pagiging anomia.